Lesson 6, and we're still on the topic, I will arise. Maayong gabi na usab sa itong mga pinalangga, nga mga kaigsunan o mga itong kapaglaom, dinhi sa nga nagkasubaybay sa itong tulumanon, takna sa pagtuon, dinhi sa Hope Channel South Western or South Philippines. Atong makawan karong gabi, of course, walay lain ang atong pinalanggang Ministerial Director sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor or Dr. Elvin Salarda. May gabi, Pastor, and I think before ta magsugod, as usual, may I request you to offer the opening prayer. Father God, thank you that tonight we have again the privilege to study with your word through our lesson, and grant that we receive your wisdom so that as we study this, we can grasp what you want us to understand and apply it to our lives. Blessings, Lord, to our kapaglaom and our brethren and those who are following this program, that this takna sa paglaom will bless their lives. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. I will arise. So, the assumption again nga itong i-mention is, ang kanisya is, it refers to God. Yeah. But it could also refer to someone who is in pain. Yeah. Pwede po niya. With God who is going to arise for that person, that person will also arise. Yeah. Tama? Okay. Yeah. Dili man yun literally ang Ginoo nga mo. Dili man yun siya, no? So, it might be God use people to let them rise or tagaan ng stint si Ginoo ng tawanan nga makabarog sila. And then we already explained this last Wednesday. Balikin lang ninyo ni mga kaigsunan. I think because we explained the elements of justice, no? Kaning namang ko din kay sumala sa imong explain, no? Nindot ni I will arise. This is an imperative, no? Kay I will man. Yeah. The oughtness siya, no? This is an ng oughtness ba? What I ought to do, no? I will arise for the purpose of kanang setting the person free, no? Also in safety for which he actually yearns. So, technically, it's very clear, it talks about the idea of justice here. Because, again, to sumala sa itong gisgutan last time, when we talk about justice, naging ang pulong due, no? What is actually due to that person. You have to give something what is due to him or due to her. So, the concept of justice, it does not actually kanang focus so much on myself, but actually others. So, it's not so much about what is due to me, but what is actually due to others. So, yes, that is the essence of justice. In fact, mao po ni ang sentro sa atong pagtulunan karong gabiuna, and of course for the whole week kay ang group of people katagingon natin no, na sa justice na subject, na object, or na act, no? So the subject is kaning the oppressed, no? Kaning mga pulubi, the poor. For the sighing of the needy now I will arise, no? Kaning mga naipanginanglan, just like what you said, mamugni mga tao nga wala sila arang nga mahimo sila kaugalingon. Helpless. I like that word, helpless. So okay, so mao na sila ang the subject, the object, o the act kanang atong pagkahimon. Kay kung narata sa subject o sa object, katong object kanang you have to render what is due to that person. That is the object of justice, but you have to act on it. In order for justice to be kanabitang fully materialized and implemented. Okay? So, we are here on Thursday. Say something about our Thursday's lesson. This atong Thursday lesson, naging ring the Lord's judgment and the sanctuary. Sa ito pa, mo makita diri nga ang Ginoo maghimo siya siyang judgment diha sa sanctuary. Because the sanctuary refers to the place of God nga ang iyang presensya nasa taliwala sa iyang makatawhan. Because this refers to the sanctuary sa Old Testament setting. So, yun make me a sanctuary that I may dwell in. So, diha sa sanctuary, ang presence of God na diha. O niya atong makita man sa sanctuary nga na siya special yun kayo nga room nga to adito. Unya ang high priest raw once a while sa usa ka tuig makasulod dito. Unya ato makita nga ang high priest doon na siya bracelet. Sa iya nga bracelet doon nato yung mga 12 precious stones. Then di sa wala og sa tuo doon na Urim o Turim. I think I know if I got it right. Pero Urim, correct. Kang Urim kung mo
mohangyo ka sa Ginoo, tubago na si Ginoo ang imo mga musiga tong mga gems nga gitawag ka nga nangayo ka og tabang sa Ginoo. Now, diri pod ang Yuri mga kaigsunan diri sa atong lesson nag-designate po ni siya og kanang judgment kay dito sa Yuri mo og Turim ang Ginoo mupadayag sa mga yangungo sa mga tao gitubag dili ang atong mga Nindot siya, no? Yeah. Ang mga gipangain mo si Ginoo nindot na to actually ilang time. Napa ng taro, no? Kay muadto lang ka dito sa high priest then makigistorya ka Unsay kauputo sa Ginoo. Mangonsulta ka dayon dalon sa high priest. Ingon wala ka tubag si Ginoo kay wa misiga diri. Right. So inana no. Okay. Unya imo pong makita nga anything you can ask ang high priest is always available. Unya diri po nato makita nga diha sa throne of God i-serve sa Ginoo ang justice sa mga katawhan nga gina-oppress. O sa ito pa siguro ni morani ba og Supreme Court ba? Supreme Court nga diha gyud ipakanaog ang justisya. So, meaning to say, nganong gigamit ni David kining pulo nga sanctuary, kaya I think that's the best place nga pwede niya nga makanabit ang masabtan nato kanang how God renders His judgment, no? Na dinhi. Kay ingon dili ang first nga atong masana dapat nato pagalantawon kining problem sa evil, no? Yeah. But it's not just the problem, but how the problem of evil was actually transformed. Dili sa makita nato din ako masahon gamay din sa Psalms 96 verse 6, splendor and majesty are before Him. Grabe, no? Then strength and beauty are in His sanctuary. Yes. Okay. So say imagine ako, what if kung wala isang sanctuary? Kung wala isang sanctuary, lisod makita ang hustisya. Okay. Because ang sanctuary manggod mo magoy dalanan sa mga yangungo sa mga tao. Unya dito sa sanctuary sa dala nila ang mga yangungo sa mga tao, ang Ginoo mo reveal sa high priest ug mosulti siya nga kabubuton, then ang mga tao maminaw unya kon ang gisumbong sa maong tao nga gi-oppress siya mapaabot ito sa press o niya ma-counsel ang mga tao. Niya, ang tao po nga nakasala, ato sila dito, so willing sila nga ma-humble, ma-restore ang ilang relationship nga na sa Ginoo. Muna nga, ang sanctuary is a place of forgiveness, is a place of righteousness, is a place of justice, nga ma-serve sa katawhan sa Ginoo at their sitting. So, akong tanawan ni Dr. Elvin, okay? I think God is first of all, God is a God of order, no? Pwede man pwedeng mo-learn lang ta siya anywhere. Kanang sa lang, pwede man na siya. Okay? Pero, nag-set up siya kanang pamagi or structure nga kanabitang mas dali na ito masabtan ang iyang presensya. O kanang his way of relating himself to us. So, the best way nga usa siguro sa pinakanindot nga pamaagi nga pwede niya nga mahimo niyang kaugalingon nga kana ma-feel sa tao nga naarigid siya within the human reach is actually through the sanctuary. Yeah. So, now I understand mo nga at the sanctuary ingon sa atong lesson ang plano sa kalawasan na padayag. Yes. So, pwede din nato ni hambing ning sanctuary Dr. Elvin sama sa eskwelahan. Reformation. Okay, ng Reformation, no? Pero lahi lang siya ang type of school. Yes. So, kay sa sanctuary, siyempre, diha magodang, ang plano sa kalawasan was revealed. So, na diha ang mga instructional materials, no? Kung sa klase pa ni, na diha ang mga syllabus, na diha ang, diha gid mismo ang ginatudlo gyud, no? Yes. Kay kung wala po yung sanctuary, dili po siya maayo nga bisag asa na lang ni siya itudlo. Yeah. So the presence of God would be out of place. So muna nga ang Ginoo nagpahimo gyud siya. Nahimo gyud siya. So siguro that is the importance of why we have church. Yes, that's true. No, kay kung wala po yung church, asin ko una ba nga, is it possible ba sa tao nga maka-maintain og maayong nga relasyon sa Ginoo nga in the absence of our church kanang
Maglisod yun. Lisod, no? Tungod kay imong tanaon, bisan pa sa panahon sa panahon pa ni Adan ug Iba. Just after Adan ug Iba, in the generation, ana si Cain ug si Abel, di ba? Himo gani si Cain ug altar. So, ug imong makita diri nga ang altar, ang church, ang sanctuary, ang mga cathedrals, ang mga mosque the purpose nga gihimo sa dito para nga ma-feel na to ang presence sa Ginoo in that community. So meaning to say, kung yan is nga larawan, of course, just like what you said, I agree, no, nga, this is sa Old Testament man kay wa may like sanctuary nga, pwede na to nga mabutang din nga part of the context sa gisigutan ni David sa Psalms 96, no? Pero pwede po na to ni siya kanabitan sa principle sa hermeneutics, ma-extend ang meaning. Yes. No, kana sa atong presenting nga panahon, no? We extend, although na si original meaning, pero from the original meaning, pwede na to ma-extend sa... Elaborate siya. Ma-elaborate na to sa hermeneutics. So, but anyway, in other words, nakabuta mo ko din sa Dr. Elvin, kanisya, in paganism, sin was understood primarily as a physical stain to be eliminated by magic rites, no? Namo ka na sa una. In contrast, the Bible presents sin as a violation of God's moral law. God's holiness means that He loves justice and righteousness. So, kung yan siya, no? God's holiness means that He loves justice and righteousness. So, I think the church should be a repository of this kind of things, no? May mo siyang murag reservoir kung sa tubig pa, kaning tangke sa tubig ba, diya ang reservoir. So, kung na best place nga ma-experience yan sa tao, ang kaning gitawag na to, kaning hustisya o kaning pagkamatarong sa Ginoo. It's in the church. It's actually, it should actually be experienced in the temple or in the church. Ang andiya mo sa sanctuary, nga usa ni siya ka lugar nga ang usa ka makasasala muadto dito, magdala siya siyang offering, sa iyang sacrifice sa animals offering. Nga pag-abutin mo ito, isugni mo sila, there is the high priest, ma-forgive ka sa imong nga sala, ma-restore ang imong relationship sa Ginoo, mahimo kang righteous by the grace of God. Right. So, na-restore ka. But that is not the end. Tungod kay atong tanawon nga every year na ay Day of Atonement. Day of Atonement, yung Q4, di ba? Muna sa to ang pagtuon sa sanctuary. Na Day of Atonement. So, dili na kunik atong lesson, the Lord's judgment ang sanctuary. Kaya kung dili ka mo himo sa imong part nga mangay ka sa imong sala, mag-restore ka sa relationship sa Ginoo nimo, you do good things sa imong isigkatao. So, kinda nimo himuon na siya. Pag-abot sa the day of judgment, it is the day of the Yom Kippur, you will be cast out in the society. And God will render judgment sa usa ka tawo nga unrepentant. So, ang wicked at this time, nga dili siya mangayog pasaylok, he will be cut off. So, okay. Question mo na ako ni siya kanang Thursday ka na, mura ba siya ang giniskas na about justice and so on and so forth, mura ging simang siya ba? Yes. Kung imo sa pagkalantaw, mura siya kaning Thursday's subtopic, mura ging simang dito sa main topic nga itong gisigutan last Monday, Wednesday, o compared sa karon, karon, no? But I think, just gusto, balikan ako ng imong gi-explain, na-relate gyapon sa justice kay tungod dito nato makita ang tinuod nga kinaiya si Ginoo. Yes. Kay dinhi day sa latong lesson for this week namo ko dinhi no kanang I think Tuesday ba to nga nagingon nga the scriptures unswervingly upholds the view that the Lord is the only God. Yes. Only God. Yes. So when we talk about justice, righteousness, mercy, forgiveness, and so on and so forth, God is the perfect model for this. Yeah. So, the best way makita nato kung how God actually renders justice in relation to judgment, kaning gi-explain nimo. Yeah. For example, in relation to the Yom Kippur, the Day of Atonement. So, it means nga gitagaan kag taas kayong panahon sa Ginoo nga mag-repent. Nga mag-restore sa imo relationship sa iya. But eventually, kung dili gyud ka, God will render justice sumala sa imong binuhatan. Kung dautan ka at the Day of Atonement, you will be stoned or you will be cut off. God Himself mo render o punishment sa imo. But those who are doing right
justice gyapon ang ilang na-serve. Because gipanalanginan sa Ginoo, giperceive lang kinabuhi. So, meaning to say, kung ato na siya pangalantawon is just like kung if you will be cast out, no? Because of that particular consequence. Katong na-cast out, dili gid siya, he cannot actually kanang pass, kanang the back Blame. or blame on God, no? Dili pwede. Yung makis ng Ginoo. Just like what you said, na enough Time. kanang 1 year alone, no? 1 year Nga, alone. before that, napay mga proseso nga naitabo diya sa templo, no? Every day or whatever, no? Nakay mga igahalad. So, it's a good learning, it's a good actually learning lesson for them. Yeah. No? So, every now and then. So, I think, mura akong tanawbag, kada sa way of kanang kiyosay manggod, accusation manggod na sa kaaway, Yes, that's true. nga ang Ginoo Dili justisya. dili gid siya maka-render justice kay ang iyang paghukom, it's not fair, no? Kay for example, nangahitabo nga mga kasakit, nakamatay nga, not deserving for them, pero nahitabo sa ila. So, but in this case, now I understand. Nga giingon din sa verse 6, splendor and majesty are before him, 96, na Psalms 96. Strength and beauty are in his sanctuary. Yeah. So kung gusto gid mo susihon ang the beauty of God's character, Hindi mo makita dili di sa sanctuary. Yeah. Kita nimo kay naangihang pagkalabing, naangihang pagkamatarong. So everything na diha, pero napo diyang hostisya. Right. Napo diyang punishment sa mga wicked, pero napo diya hapon nga i-justify itong nangayog pa sa siya o giyapong gi-affirm o gituboy ang mga tao nga naghimo og matarong. So, imong makita nga very good kaayo ang Ginoo in his dealings with men. Right. So nindot kay siya kay if I remember it right, no, katong ingon nimo nga nung gitugyan ni grabe itong murabitaw kasuko ni David sa mga iyang mga kaaway no nga nahimo sa ilaha nga mga kasakit nga ilang nadala sa ilaha, sumurag hinggawas nga gusto siya mo take revenge against them, no? Pero in the end, just like what you said, sumala po sa atong gibasa last Wednesday sa atong lesson, nga iya lang gitugyan dito sa kamot sa Ginoo. Because kay kung siya manggod mo hawak ana, he cannot render. Yeah, that's true. In most cases, labi na ganang okay lang ka na mga medyo makaya-kaya lang. Yeah. Pero ka na mga butang nga medyo grabe nga kasakit nga gihatag kanimo nga medyo mabuto na imong kasing-kasing tungod sa kabugaton nga nana din na kubak-kubay mong dughan. So I think you have to release yourself, but release it to God. Yes. Because just like what you said, it's only God who can render actually fair justice. Mao po nang gingon ni Judge si Bishop Judge. Kung katan ako karon Judge, ako po nang gipunta na kay Judge Chalmer, ako ninigo si Judge. Yeah. Kay ako gi-compare ba ngayon ko Judge sa may difference sa kaning hukom nga kalibutanon o kanang si God, no, as a judge, pero ingon siya of course sometimes di ma-perfect ang kwan kay tanaw-tawhanon naman ta correct man ang human comprehension magud na mo tay limits naman sa atong pagsabot, no? Yeah. But sa God man God usahay kita nato medyo alanganin, but actually we just have to trust him. That's true. Kay Trust. because only one God nga nahibalog yun what is actually fair and what is actually just, although kaya atong panglantaw dili fairly and just. Right. Ana ra gud palitan when we deal with injustices. Siguro injustice man ang gibuhat niya sa kuha. So I have to take revenge. Usually mo yun itong baton. Pero nakita na to si Psalms, nakita si David. Niya ang iyang revenge, iyang giistugyan si Ginoo. So sa iyang imong gisulti sa iyang gi-release, nagaan ang iyang gibati. Para sa case ni Saul. Oh, nagaan ang iyang gibati nga naman. Ang Ginoo naman iyang gihatagan nga mo hatag og revenge, mo hatag og justice sa gibuhat aning tawana. So wala kay problema, dili ka magdili kasi imong buot. Nga So, naman. for example, pagdato sa atong sitwasyon. Yes. Imong unang pili pa kang elder sa church. Oh. Okay, for the past years, okay ba imong agi? Yes, yo. Pero all of a sudden, na mga tao nga nagrupo-grupo, Gilisan ka. nagplano nga, ilisan ka. Kay, let's assuming lang on the good Yes, side, yes. kay laganan sa imong mga pamalakad, kay ma-expose mo ta kailang dili na nga pina. Batal na natin, Yes, example yeah. lang. Example lang. So, let's say, posible magod na. Ano? So, nailisan ka. So, sa imong paminaw. So, dili ba yan for lisod biya na matandog bitay imong credibilidad nga wala biya kay nahimo nga
nga makadaot sa iglesia pero giilisan ka nga wa nimo gidamha, wa nimo gi-expect. So lami kay siya I-fight back. i-fight back, Yeah. no? Sa mga daghan siguro nga pamaagi, pero the challenge is sa ko na istoryahan baston ba? Yeah. Ba? Bitaw mingon ka nga, I like what you said kanang ato lang itugyan sa kamot sa Ginoo. Kung siya, it's really quite a challenge kay in some of the instances even in myself nga ako na-obserbahan, wala gyud siya nakakitabo nga ingana nga tama ba? Yeah. Actually, even sa kita. So, actually, one reason nga ako'y gamay nga church gihimo sa mga. Okay, sige daw. Ngarahan ko na. Ako'y gamay nga church sa kapatid. So, gidiya sa bukid, gamay ra gud. Then gihimo kong simanid do. Napoy mga silingan ginalingan ay. Pero tumigihimo na ko ng place of refuge ba. When I have sorrows, ako'y mga issues against myself. Sa akong kaugalingon, I have my issues. And maybe I have some kanang mo nakita na ko nga mga injustices nga gihimo para sa kuwang dili ko deserve nga nung ginani ko. Okay. I have to go to the place. And I have to pour out everything sa ginong sa ito. Murag imong anyway, you're a counselor, so I have to pour out catharsis. Yes, pour out Ginoo So afterwards, I spend alone in the place, kimingaw po nga lugar. Afterwards, makarelieve ka ba? So, instead nga, mag-ingon ka nga, balo siguro ng tawanan. Balikan ako ni. I have to do kay kiniyang gibot sa ko, it's so injustice. So, I have to ruin this. Pero, you give it only to the Lord. Kay, tama po, no? Kay, actually, the danger is if we put matters into our hands, instead nga masulbad, mag-create na po ng additional problem. So, once it, go on. So, kuyaw na siya. Kaya kung nang Ginoo mo na mo kapot sa imong kaso, yes. and allowing God to render, justice, judgment or justice on your behalf, delikado. Delikado siya. Mo na nga, kung kita po nga, naputay na mo makaigsunan, no, I think it's a learning lesson for us nga, malay mo, kanagday siya nga tao nga itong gipasakitan. Grabe day yung pangalyo po na si Ginoo, nga kung pwede Ginoo, take my place and do something for me. Nga akong tani, pagkahimon sa akong, I will take fault matters into my hands, pero bisan pa sa kalisod o sa tentasyon nga, pwede na ako himon, pero ako lang itong yan mo, so be careful. Kaya I think if God will render judgment, we do not know. Tanaw ko nimo ang si David. Lord, I am your servant. When daog ko ani ko katawhana, please render justice silang gibuhat sa kuwa. Ug maminaw ang Ginoo na. And oftentimes ang mga oppressed nga mga tao, especially the oppressed. The oppressed, the oppressed. Maminaw ang Ginoo. Still dili ka di mo makuan og unsa ang missions nga yatag si Ginoo sa imo. Usay all ko experiences sa kagalingon mga ani nga quite related, no. Usay ni mga buta nga wala nimo damha bitaw nga how God raised you up. Yes. Kana bitaw gibayaw ka sa Ginoo mura bitaw gisurrender na nimo sa Ginoo tanan. Pero usay in some ways or another God usay mo gamit mo sa ubang tawo, gamit mo siya change events para bitaw. So this is really true. Yeah, this kay, true. You experience it, na-experience mo na ako rin. Katong mga igsoon siguro, na-experience yan po nila. So, but the bottom line is, ako nga emphasize katong imong mention gid nga, God's judgment is always fair. Fair yun siya. It's always fair. Well, Ginoo, nga nung gibuhat man isa ko, I think I have just done my part. Sample lang, no? Nga nung gibuhat man ni. So, itugyan na lang kung imo si Ginoo. If do it in my own way, dili maayo. Niya, posible pa nga, mapakaulawan pa na ko imong ngalan when I do it myself. So, just do it yourself. Kaya ang tawhanon man God is, ang desire mo sa tao is always towards evil man God. No, tama ba? Kaya mabita ng dapat atong connection is constant. Kaya kung dili ko constant, magawas gina atong pagkatawhanon. Tama ba, Pastor? That's right. Daga man study ana. Bisag mga philosopher, science, and so on and so forth. That's human tendency. In my person, pero ato na lang yung hinumduman makigsumaking nga ay Ginoo nga mas labing dalang pananatanan to. Kung mo ato Ginoo, siya mo dipinsa na to. Siya mo tindog o makigbatok
sa mga tao nga naghimo og dili maayo. Kung example, kauban na to sa pag-alagad pod. Gusto biya po na, no? Bisan sa itong pinulungan. Oo. Dili lang siguro sa may not be physically or kanang mga political mga maneuver na natanggalan to siya. Bisan pa sa atong mga kanang mga sinultian. Very careful tanan. Kanang pag-curse na to sa tao, no? Nga usay kani sa atong anak makalimutan nga. Kani usay ko sa atong anak badlong sa ko anak nga. So mag-over ba? Ma-over kayo? Over man yung kwandat niya. Wala man niya. Mura bitaw. Gi-remind ka nga. Wala din mo kitan out na niya ni conclude ka. Kasi ma-realize ba ni mo na tinon po, no? Yeah, that's true. Kaya tawahan na piapod ta ba? But it's nice nga we have to be reminded by this. So, bantayan din na to, no? Dr. Elvin, nga usahay sa itong panultion. Pasimple lang, pero nakita siya, no? Ako sa mga family, ako kay kong tingog ba? O sa'yo kuyawan akong asawa nga, ako kay kong tingog. Ilan na mura ba og kanabang sana kanang nasunod bitaw sa ni murag bitaw murag na imong na napasa sa imo ha. Napasa sa paso. I have to consider kay napasa kagaw. Dili kita mapuntanan actually. We're prone to that kay alam po ano yung siya actually. Labi na sa, yun na akong nang experience nga ako sa Tinview College. Di lang ako i-mention asa. Na nahimo ko nga delegate sa usa sa mission nga nahimong conference. Dugay na to. First time ko na-expose nga, grabe kayo exchange of arguments nga to such degree nga medyo murag na kuan ko ba, murag na discourage ko, murag dili naman ni pang Ginoo. Dili naman ni pang Ginoo. Pero but anyway, human human way of expressing their sentiments. But just like what you said, mo nang namagitay, normal magita natay. That's normal. Another one point is, the sanctuary is the place of forgiveness of sin, of restoration. Mao din ning ingon ni David nga majes kaning the sanctuary is actually beautiful and full of majesty and splendor. Kay sanctuary is actually the place of forgiveness of sin and restoration of righteousness. So, kung na mga panagbingkil sa iglesia, sa atong membro sa iglesia o sa atong kauban sa iglesia, mga family, friends, I think we have to go back to the principle of the sanctuary. Because in the sanctuary, it is there where kanang forgiveness actually of sin and restoration take place, no? Because of the, di ba, nakabutang dito ang mercy seat. Narito mismo. Akong basa, Dr. Elvin, Micah 6:8, no? I really like this one. Ingon siya nga, hath shown thee, O man, what good, no? And what doth the Lord require of thee? So this is a requirement. Kung sa ethics pa ni mo, nang itawag nga, kanang, I forgot the principle, but kanang the oughtness of the act, no? Kanang requirement man. So what are these? One is to do justly. Yes. To love mercy. And to walk humbly with God. So, morning term nga, what is good? So, ang what is good, morning good. Yeah, morning bahato nimo. This is good, no? To do justly. To do justly, to love mercy, and to walk humbly. So, all right. Mercy, okay. And justly, justice, they always go together. Yeah. Kung kana gyud bitaw nga giingon ni Micah, mosunod na sa atong kinabuhi. Pagkanindot kayo, no? Ako may imagine ba, pagkanindot kayo, nga trabaho ka, nga wala nimo gi sa atong uban gipang lupigan nimo o wala nimo sila gi sapaw-sapawan. Ana ba kanang sa to pa trabaho lang yung nga purely lang yun with all honesty and integrity nga you do not step other person nga makuan sila ba kanang makuha nimo or daot nimo ang ilang pagkatao. So it's beautiful, no? So karon ato nang natagaan og rationally anong na nakabit ni siya sa atong discussion for the whole week, no? Kay basig matingala sila nga naman sulod man the Lord's judgment and the sanctuary. I think paborito ni sa author kaning sanctuary discussion. Yeah, mo last week na po tong sanctuary. Yeah. Because at the end sa panahon sa Yom Kippur, God will rise to render judgment. To render judgment. Yeah. Okay, I like that one. So the Lord's judgment from Zion results in the well-being of the righteous and defeat of the wicked. That is how justice would really works. And it's how justice works, no? Kay in other words, dili pwedeng
wala lagi may tabo, basta bo lang, life go lang, kung sala na siya, anything goes, wala, di siya pwede. Kaya kung yan ang nga prinsipyo, there's no point of kaning justice. What would happen to the righteous and to the wicked as well? Of course, just said, na panahon nga gitagana sa Ginoo, na kung pwede kitang tanan will belong to that kind of kanang sani nga time pondo. Kay judgment is coming. So muna siya nga, di ba sa law of cause and effect? Dili yun na to na malalis. Nga kung injustice ang imong gihimo, most likely, the reward with that in the future, the consequence sa imong gihimo, you will be punished or whatsoever. Good kung sa imong gihimo, ang taong imong gihimuan is merciful enough, but the problem is the law will run after you. Maybe the person will not be against you, pero ang imong gihimo, there is a equivalent nga consequence niya na. Okay, just like what you said, itong definition of justice, di ba? Na illegal justice, na distributive justice, na commutative justice. So it's not just my rendition of what is due to you, nga akong ipaghahatag, or what is due to me, mo pong i-render. It's also what is due to the political community. That's so. So from the whole to the part, from part to part, and then from part to the whole. Yes, that's true. Kapag right, very good. Pareho ko nang naatari sa ato sa community nato sa SPUC. Sa SWPUC. Naman tayo work ethics din eh. Nabot tayo workers handbook. Workers handbook. So if you go against that, of course, dili na kay you go without consequence. But it doesn't mean we don't love you. You just simply violate this... Simple lang, bawasan lang yung sweldo. Simple lang. Muna na siyang may tao. Just like kiniyatong ginimoron nga 8 o'clock na tang worship, no? Kako man nga practice, no? So, do not think morag burdensome na siya nga policy. It's not, no? Kanang makapaduol na to si Ginoo, will do it. Imagine mag-worship kay mong i-recognize ang Ginoo first thing first, no? So, that's beautiful. So, you have to look beyond that one. Pero kailangan, just like what you said, kailangan na to na para na ipo'y order sa atong mga buluhaton. So, for example, kung manggawas ta, mananghid ta, na siya. Kaya kung sigal ka panggawas, waka po'y pananghid. Mangutan na tagtrabahante ba pa ka? Tama na siya. So, all of this, no? So, pero kaning tanan nga mga butang ato nakita in relation to the order of things and so on and so forth, it points back to the God of order. Yes. No? And that is what really justice is all about. So, you break one of this, then goes injustice. Na siya. So, kung imong marif ang mura o dili kay favorable, you just have to acknowledge nga this is the way justice works, and that is the way how God works, that if we sin, there is a consequence, but God is also loving nga ang atong relationship sa iya ma-restore. And that happens in the sanctuary. Yeah, that's happened in the So, sanctuary. mga kaigsunan, no? Kanatong simbahan, atong nang himo luna sa pagpasaylo, sa atong mga sikatao, dili na ito na himuon nga murag, diha nagsugod ang grabe nga away. Yeah. Di ba, Pastor? Yeah. No? Kanang church, no? Kaya, ako na siya, kanang oxymoron. Kaya kung himuon na naman sa oxymoron, kanang karang nag-contradict sa imong ginasulti. Kaya ang church is always a place for forgiveness, grace, justice. So, outside of it, mawala ang essence sa sanctuary. Okay. Pastor. So, mga kaigsunan, naman tayo mga church, ato nang hatagan og dako nga pagtahod. Kaya ang presensya sa Ginoo na Kunya, His blessings, yan ang ihatag sa tuwa sa panahon to pagsimba. Then of course, ma-restore ang atong relationship sa Ginoo. And we can do just tungod kay ang Ginoo naghimo og maayo sa atoa. In accordance sa iyang will, yes. Of course, sa iyang pamalaot. Nindot kaya itong lesson, mga kaigsunan. So, hopefully, labi na sa itong mga teachers sa Sabbath School, no? Naamoy na kutlo din ng mga pipila nga pwede ninyo magamit sa inyong pagtudlo sa inyong mga respective Sabbath School classes tomorrow. O sa ito po mga kaigsunan nga aduna po ilaing nga mga Pagtulunan. Fine. It's okay. No problem. Continue to invite you to join us, and probably within you invite in your mga friends next time, because this is the best place for us to learn about our lessons
and more so about God Himself. So, dili ni siya for Adventist only. Yes, sure. Dili, no, it's not. Oh, Adventist day kadala sa is days program lang, but actually the intention is kani siyang pagtulunan is really for all of us. Kay kaning konsepto sa justice, konsepto sa mercy, Yeah. kaning pagigugma, pagpasaylo. That is universal. That is universal. No? That's a universal principle. Thank you for catching it so fast. catching it fast. Thank you very much, Dr. S. God bless Sure. inyong appointment tomorrow and see you again next week. O mga kaigsunan atong ngayon ang Ginoo sa pagpanalangin ka nato pinagi sa pagampo. Heavenly Father, thank you for this another wonderful opportunity to celebrate your goodness to us. You are the only God who can render perfect justice, fairness in our lives. We experience so many unfair treatment. It's either coming from us or coming from others, going to us. But I pray in a special way, dear Lord, to bless all of us and continue to enlighten us. Especially give us the wonderful light on what to do, especially in dealing with those who are in need, those who are oppressed. Please use the church, dear Lord, as an instrument to respond to the needs of the oppressed, to the needs of our needy brethren, dear Lord. Because your presence is actually there. So in order for us to see you, is to actually reach out to these people. So thank you for the opportunity to be part of this ministry. Continue to bless Hope Channel South Philippines and all the departments of our church and all the leaders of our church, all the programs that are being now done and to be implemented by this church. We hope that this will be materialized to your guidance and according to your timing, and of course to your leading as well. Thank you for being with us with her, Dr. Elvin Salarda, in our discussion. We are nobody, we are your instruments, but thank you, dear Lord, for this opportunity to be able to share your good news to those who are searching for it. Thank you for the assurance that you will bless us as we celebrate this special day. In Jesus' name we pray. Amen.